Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayon po ay araw ng Thursday. And yung pag-uusapan natin today ay still nasa faith pa rin po nitong 40 days it is written. Lagi ko pong remind kayo na ang pagpapala ay hindi automatic na nangyayari. Hindi porket sinasabi mo na may pananampalataya ka sa Diyos is automatically blessed ka na agad. Hindi po yan ganyan. Kasi yung blessing ng Diyos ay dapat merong pagsunod. Pagsunod saan? Sa utos ng Diyos. That's why meron po tayo nitong bookmarker na ito na ibinibigay para sa inyo. And I believe po na sinusundan ninyo everyday. Kung nakuha mo lang recently, at least mas maganda kasi available na yung mga programs natin mula day 1 hanggang ngayong araw na ito, day 29. So imagine nyo po yun. Kung day 29 ngayon, mga 11 days na lang, tapos na agad yung 40 days ng taon. And talking about itong 40 days ng taon, alam po natin na hindi ganun kadali. Yung iba sa inyo, wala pa ngang isang buwan pero dumaan na kayo ng mga challenges, dumaan na kayo sa mga pagsubok. Pero tingnan nyo po, kung nasa isip natin palagi yung salita ng Diyos, lagi tayo nagtatagumpay. Sino po dito? Pwede nyo pong i-comment dito sa ating comment section kung sino po sa inyo yung natulungan nitong daily meditation. Meron kayong siguro napagdaanan pero dahil sinisimulan ninyo yung araw ninyo na kinakausap yung Diyos at kinakausap ng Diyos. Kinakausap ang Diyos at kinakausap ng Diyos. Parang hindi kayo nagpanic, hindi kayo naging aligaga, parang naging smooth para sa inyo yung araw. Bakit? Kasi sabi natin, even though may challenges, kumakatok sa isip yung stress, pero still, para bang napaka-smooth ng lahat. Siguro po ganyan yung naranasan ninyo. Pa-comment po dito sa comment section para at least makita ng mga nanonood sa atin yung importansya ng kapag tayo ay una yung utos ng Diyos, una sa isip natin yung salita ng Diyos, sigurado na yung blessing ay nasa atin. Bakit? Kasi ang blessing ay pagpipili. Hindi yan basta-bastang dumarating, hindi yan swertihan, hindi yan tsambahan, kundi yan ay base sa pagsunod natin ng utos ng Diyos. And today, pag-usapan natin itong topic na to, ang banal na hapunan. Last Sunday lang or last weekend, 'di ba, nagkaroon tayo ng special na Lord's Supper. Hindi po tayo nagkakaroon ng ganyan madalas. Usually, ang Lord's Supper natin isang beses lang ng Sunday sa isang buwan at isang Wednesday rin sa isang buwan. Normally, pangalawang Sundays and last Wednesday ng buwan. Pero this time, halos tatlo nga kasi kung kukwentahin natin yung New Year's Eve night vigil, tapos yung nakaraang second week, and then yung last Sunday lang, halos tatlo. Hindi yan natural. Kaya nga extraordinary Lord's Supper. Pero let's talk about more kung anong ibig sabihin ng Lord's Supper based sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi dito, libro po ng Juan, chapter 6, nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? Next verse. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And dito po sa verse na ito, when we talk about buhay na walang hanggan, may kita po natin dito yung importansya ng salita at katawan ng Panginoon. 'Di ba? Meron tayong Lord's Supper. And kailangan nyo pong maintindihan na ang Lord's Supper, yan ay utos ng Diyos. Utos ng Diyos bilang pag-alala sa sacrifice niya.
Hindi po ako nandito para tuligsain yung paniniwala or kinalakihan natin. Pero hindi rin naman yun sinasabi nila. Yun ay sabi-sabi lang na kapag kinain mo yung katawan ni Kristo tapos dumikit sa ngala-ngala mo is makasalanan ka. Hindi yan, lahat tayong makasalanan. Pero alam niyo po kung bakit, hindi ko alam kung nakita ninyo yung Lord's Supper na bread na last Sunday lang, di ba, kinain ninyo. Nakita niyo po na matigas. Hindi nga mukhang tinapay. Kung ikukumpara mo siya sa iba't ibang tinapay, ang pangit ng tinapay ng Lord's Supper. Bakit? Kasi parang biskwit. Bakit parang biskwit? Kasi walang pampaalsa. And dapat nyo po itong tandaan, tuwing magte-take part kayo ng Lord's Supper at makikita nyo po yung tinapay na yun, isa yung reminder sa inyo na hindi nyo dapat isipin na maging plastic. Hindi nyo kailangan pagandahin yung salita ninyo para tanggapin kayo ng Diyos. Intindihin po ninyo, ang utos ng Diyos is napakalinaw, kainin at inumin. Kainin bakit? Para pag-alala sa sacrifice na ginawa ng Panginoong Yesus para maligtas tayo. Inumin yung dugo para saan? Panibagong tipan. Yung alyansa mo sa Diyos. Kung nagkamali ka man, i-renew mo yung vow mo. Kaya wag nyo pong i-skip yung Lord's Supper kapag kayo po ay pupunta sa church. Pag narinig nyo pong may Lord's Supper, naalala ko nung nasa Philippines ako before, nasa province ako. And sa province, may mga members kami na hindi nila kayang pumunta every Sunday. Hindi dahil may dahilan sila na ayaw nila. Talagang yung distansya po napakalayo. Minsan, 'di ba, bumabiyahe pa sila ng 2 oras. And papunta lang yun tapos 2 oras ulit pabalik. So parang ginugugol nila yung whole day just to attend yung meeting kasi nga yung biyahe pa nila. I always suggest them, some of them, alternate lang maka-attend. Parang one Sunday yes, one Sunday no. Nasabi ko sa kanila lagi, okay, ang piliin ninyong puntahan is kapag may Lord's Supper. Bakit? Kasi yun is napaka-special na element. Hindi yan pamahiin, kundi paggunita, celebration. Kasi ligtas ka dahil sa katawan at dugo ng Panginoong Yesus. That's why, for example, sa case ko, ito is para sa akin, okay? Hindi ito nakasulat sa Biblia, ito ay personal na ginagawa ko. Usually, kapag may Lord's Supper, hindi ako kumakain. Nagka-fasting ba ako? May mga times. Pero hindi lahat ng Lord's Supper nagpa-fasting ako. Sabi ko naman sa inyo na yung fasting is hindi siya religious practices na magka-fasting ka lang for nothing. Magka-fasting ka kasi may reason. And pag Lord's Supper, may mga times fasting ako, may mga times hindi ako fasting. Pero pag may Lord's Supper, di ako kumakain. Bakit? Kasi ang unang elements na hinahayaan kong pumasok sa katawan ko ay yung katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Pagkagising ko, usually, tubig lang ako and then that's it. Pero pag may Lord's Supper, katawan at dugo ni Jesus, yung unang papasok sa katawan ko. Hindi siya pamahi, hindi siya nakasulat sa Biblia. Yun lang yung faith na meron ako. Hindi ko sinasabing gawin nyo yan. Sinasabi ko lang to para sa sarili ko. Sinishare ko yung experience kasi tinitingnan ko ang Lord's Supper as something na napaka-special. So right now, kapag maririnig nyo pong may Lord's Supper, lagi nyo pong i-prepare yung sarili ninyo. Prepare even pagkagising mo ng umaga. Really, itingnan mo, starting today na naririnig mo to, tratuhin mo yung Lord's Supper as something na special. Sabi ng Panginoong Yesus, let's read it once again. Sinasabi ko sa inyong totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawaan niyo po ba? Reminding niyo lang rin po na this Sunday na yung missionary visit ng ating bishop ng Asia. And it's gonna be a blessing para sa atin lahat. Itong missionary visit niya ay magdadala ng salvation, magdadala ng forgiveness sa lahat ng kasalanan. At
tigit sa lahat, kaligtasan ng kaluluwa. Yan po yung pinaka-importante. Nandito po yung ating address. So just visit us. Actually, siya naman yung gagawa this coming Sunday ng 7, 9, and 11. So it's gonna be a great opportunity para sa lahat. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program na ito, share nyo po siguro sa mga baguhan pa lang na na-invite ninyo sa church. And hindi nila alam kung ano yung pinaka-meaning ng Lord's Supper. So ngayon, pwede nyo itong isan sa kanila para po meron silang idea when we talk about yung banal na hapunan. Pagpalain po kayo ng Diyos and mag-ingat po kayo. See you again tomorrow.